Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Protection, Capricorn, you have nothing to worry about. You really have nothing to fear kasi divinely protected kayo. You know, parang someone is always watching you dito, no, from afar. So, maaaring laging nagbabantay sa inyo dito yung siguro mga loved ones ninyo na nag-passed on na on the other side, you know, lagi kang binabantayan, no? Maaring someone is always watching you dito para, 'di ba, protektahan ka. It could be also your guardian angel, it could also be your spirit guide, no, that is watching you. It could be the divine universe, of course, is always watching you over. So divinely protected kayo dito, Capricorn, kaya wala kayong dapat na ipag-alala or dapat na katakutan. We have transmutation. Ayan, you're like phoenix rising from the ashes. Yun ang ganap dito. Yun ang nakikita ko sa card na to, no, Capricorn. Kaya kung ano man yung ano ninyo ngayon, kung ano man yung mga siguro challenging situation na pinagdadaanan ng iba sa inyo, you're going to rise above that, no, sa ngayon. Mahahanapan ninyo na yan ng solusyon, no? You will get the clarity that you need, yung ganun ba, Capricorn? Kaya this is such a beautiful energy na, alam mo yun, dahil sa lakas ng loob ninyo, you have a very fiery heart, no? Yun napipick up ko. Palaban din kayo, Capricorn, palaban kayo sa buhay, kaya talagang lagi din kayong binabantayan, lagi kayong ginagabayan ng Divine Universe dahil alam ninyo, 'di ba, na kailangan yung lumaban sa buhay, hindi kayo sumusuko kahit ano man ang klaseng sitwasyon or hindi masyado magandang sitwasyon na pinagdadaanan ninyo. You always choose to get up and fight, 'di ba? At ngayon, magtatagumpay kayo. You're going to rise above your situation, no? At you're going to end up victorious dito sa kung ano man ang sitwasyon. And that will lead you to happiness, 'di ba? Nagtagumpay kayo, meron kayong pagtatagumpayan dito, kaya yun ang magdudulot din ng extrang saya sa inyo, no? Bonus yan ng Divine Universe para sa inyo na sitwasyon yan sa patuloy ninyong paglaban sa hamon ng buhay, kaya magiging masayang-masaya kayo. There could be different reasons din, no, kung bakit kayo magiging masayang-masaya, 'di ba? Maaring meron dito mga gusto kayo na mangyari sa buhay ninyo na maaring mangyayari talaga or maaaring nangyari na. Posible din dito na meron mga in-applyan sa trabaho, nakuha nyo na, mga clients, nakuha nyo, napanalo ninyo ang proyekto or whatsoever, you know, it could be different reasons dito na magiging masaya kayo, no? So, good luck to that, Capricorn. We have prosperity. Isa din ito sa pinakamagandang dahilan din ng inyong magiging extra happiness because of the prosperity na parating. This is financial prosperity, no? So, this is really, really beautiful. Napipick up ko dito, no? Maaaring pinanggagalingan ninyo dito, kaya magiging masayang-masaya kayo na magkakaroon kayo ng prosperity and abundance because maybe nanggagaling kayo sa sitwasyon na kulang sa pera, may problema sa pera, may mga financial constraints, and ngayon with this prosperity energy, you know, may mga financial blessings, financial opportunities siguro dito na parating sa inyo that is going to bring forth change, no, pagdating naman sa inyong financial landscape. Kaya magiging masaya ninyo sa ngayon, Capricorn, no? Mapagtatagumpayan nyo na din ang hirap ng buhay pagdating sa pangkaperahang aspeto ninyo, hindi ba, Capricorn? Kaya good luck po sa inyo, you know, good luck. I-align nyo na ang inyong sarili, no? I-align nyo na ang inyong thoughts, feelings, and emotions with this energy para yan ay talagang ma-attract ninyo, dumikit sa inyong energy field at ma-welcome na ninyo ang prosperity and abundance na yan. We have uncertainty. Ayan, maaaring ito yung pinagdaanan ninyo dito, no? Kaya mapagtatagumpayan ninyo. Maaaring you headed towards something or towards a direction na malabo para sa inyo, or hindi ninyo exactly nakikita kung bakit kayo nandun, bakit yun ang tinatahak ninyong path, 'di ba? Maaaring you were there pero
malabo, bizarre para sa inyo kung ano ang mga kaganapan. But it feels like to me, you know, na mapagtatagumpayan ninyo ito, no? Kung dumiretso man kayo sa path na to, mapagtatagumpayan ninyo yan. Nasa taas ninyo yung phoenix rising from the ashes energy. Kaya, most likely, kung ano man to, maybe at first, hindi ninyo magets kung bakit kayo nandoon, bakit yun ang ginagawa ninyo, bakit may ganong mga nangyayari sa buhay ninyo, yung mga ganon. Pero eventually, you know, you'll be able to see why, you will be able to find out why nangyayari yan or bakit nandoon kayo sa ganong sitwasyon. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Virgo. Paunang mensahe ninyo ay playfulness. Ayan. So, maybe at this time, you know, you're going to display your playfulness, no? Virgo, maaaring yun din ang hinihingi ng inyong sitwasyon sa ngayon. Kasi, maybe, this is what you really need to do right now. Embrace your inner child, okay? Maaaring super full na ang isip ninyo, no? Maybe, ano na kayo, stressed out na kayo, burnout na, Virgo, kaya maaaring ito yung makakabuti para sa inyo. Kaya ito yung unang-unang lumabas na card sa reading ninyo, no? So, maybe this is what you really need. You really need to recharge. You really need to refill your cup, no? Mag-ano kayo, Virgo, mag-unwind, no? That's what you really need right now, siguro. So, what else? We have freedom. Ayan. Maybe this is what you are seeking right now, maging malaya kayo. Kasi maybe you are being restricted by someone or maybe restricted by something dito. Maaaring may mga sitwasyon sa buhay ninyo dito na nagpipigil sa inyo para maging malaya kayo. Maaaring, maaaring hindi kayo makapag-desisyon para sa sarili ninyo. Maybe you're being restricted by someone. Maybe someone is running your life. Posibleng ganun din ang ganap dito. Or maybe self-imposed din yan, ano? Na restriction. Posibleng ganun din ang ganap. Pero, ngayon, parang maglalakas ng loob kayo na bawiin na ng inyong kapangyarihan over yourself. Diba? Maaaring ngayon, you're going to realize na tama na, enough is enough, no? Hindi ko na to hahayaan na mas tumagal pa na ganito ang sitwasyon ko. I'm going to reclaim my freedom, no? So, pakiramdam ko dito, Virgo, maglalakas ng loob na kayo dito ngayon na palayain na ang inyong sarili from whatever restriction na kinabibilangan ninyo, no? Or kinasasangkutan ninyo. Kasi parang, sa tagal ng panahon, maaring ganun ang inyong sitwasyon at ngayon nagigising na kayo sa katotohanan na this is my life. I need to run my own life, diba? So, pwedeng ganun ang ganap. Kaya, magiging masayang-masaya kayo sa ngayon na mababawi nyo na ang inyong kapangyarihan over yourself. So, we have new beginnings. Ayan, magsisimula kayo ng bagong buhay dito. You're really heading towards a new beginning in your life, Virgo. So, napakaganda nito. Napakaganda. Magsisimula kayo dito ng bagong sitwasyon. There could be, bagong routine sa buhay ninyo. Maaring merong bagong relationship kayong papasukin. Maaring merong bagong trabaho, karera. It could be anything, you know, na sitwasyon. This could be a personal transformation din. Magsisimula kayo ng bagong sitwasyon, bagong paniniwala, bagong perspective, yung mga ganon, ano? So, what else? We have transformation. So, definitely, Virgo, maraming magbabago sa buhay ninyo sa ngayon, ano? May transformation tayo. Pag merong nagbabago, merong changes, merong magi-end dyan, merong magsasarang pinto dyan, and there are going to be new doors opening up for you. So, ito na yun. Yung mga new doors na yan, new experiences, this is the new beginning energy, no? Yun na yun, Virgo. And, diba, napakaganda, no? Napakaganda ng vibe na nilalabas ng card na to. Kaya this is going to be a very optimistic energy. Napakagandang pagbabago, exciting, energetic, optimistic. Napakaganda ng kung ano man ang sisimulan ninyo dito, no? So this could be a beautiful transformation that's going to happen sa buhay ninyo. This could also be, no, related sa pangkaperahang aspeto. Kasi we have number 8, which is prosperity and abundance energy.
'Diba? That resonates with prosperity and abundance and infinity, yung gano'n. So, parang siguro ang parating sa inyo dito, walang humpay na biyaya na pangkaperahan, Virgo. So, good luck sa iyo. At saka, napakaganda ng pagbabagong ito kasi maaaring ito na yung pagkakataon ninyo na magkaroon na kayo ng changes sa inyong financial landscape, Virgo. So that's really beautiful. So we have renewal. Ayan, you're definitely going to renew yourself dito, You are going to renew yourself. Maaari talaga na ano na kayo, pagod na kayo, Virgo. For some of you, pagod na kayo, hindi lang physically, mentally, emotionally, Maybe you're really, exhausted na, burnout na nga talaga ang iba sa inyo dito. Kaya, it is a must na mag-renew kayo ng inyong sarili so that you can get back to your core. May balik ninyo sa sentro ang sarili ninyo. Okay? Ground yourself. That's what you really need right now. Ground yourself kasi parang ang lalim ng stress na nararanasan ng iba sa inyo, Virgo. So, good luck to that. Okay? If you need to step back a little from what is causing you stress, do so. Give it to yourself. No, you don't need the whole day to do that, or you don't need to do that in whole 1 week, diba? You don't need to do that, Gawin niyo yan, Virgo, Step back a little from what is causing you stress, okay? At saka, meron tayong golden frog, At saka, napakaganda nito. We have a number 8, may golden frog. Both of them resonates with prosperity and abundance. So, Virgo, Maaring meron dumating dito talaga sa inyo na financial blessings, financial opportunities that's going to bring forth financial success sa inyo. Ito rin magbabago talaga ng inyong financial landscape. So, let's embrace it, Let's embrace that energy. I-align na ninyo ang inyong mga thoughts, feelings, and emotions with these energies. Palitan na yung mga low vibration energy ninyo. Palitan na ninyo na ng high vibe, nang ma-attract na ninyo ang prosperity and abundance into your life. Good luck. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Taurus. Paunang mensahe po ninyo ay refuge. Ayan, so Taurus, you may need to do some kind of retreat, reflection, yung gano'n. Parang kailangan ninyo dito na talikuran muna ng kahit saglit lang, kung ano man ang kumukuha ng inyong oras, panahon, kung anong pinagkakabisihan ninyo, maaring kailangan nyo munang talikuran yan pansamantala, Para nang kayo ay makapag-muni-muni, para kayo makapag-reflect, Para kayo ay mag-ground ng inyong sarili. So, kailangan din ninyo siguro dito na maibalik ninyo sa focus ang sarili ninyo. Okay? We have leadership. This is really beautiful energy. Maaring ang iba sa inyo dito is facing a promotion. Maaring maaangat na ang inyong position sa trabaho. Some of you maybe is going to assume a leadership role. Mapopromote ang iba sa inyo dito. So, that's really, really beautiful. We have activation. Ayan, springtime sa buhay ninyo, Taurus, Para ngayon, this is time for planting seeds, The soil is fertile para sa iyo ngayon, para magsimula kayong magtanim, diba? So, para ma-figure out ninyo kung anong klaseng seed ang itatanim ninyo, you really need to figure out sa ngayon, ano ang gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo. Ano yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo? Anong pangarap ninyo? Ano yung goal ninyo? Para ma-figure out ninyo kung anong klaseng seeds ang itatanim ninyo sa ngayon. So, you really need to look forward muna. Ano nga ba ngayon? In 5 years, in couple of years, in 10 years, anong gusto kong makita sa buhay ko? Anong gusto kong ma-experience? And then, from that, ma-figure out nyo na kung ano yung sisimulan na ninyong mga steps para makarating kayo doon sa kung ano man yung ine-envision ninyo for yourself. So, now is the time to do that, Yan ang sinasabi sa inyo ng card na yan. So, we have joy. Magiging masayang-masaya kayo ngayon. There could be a lot of reasons para maging joyful kayo at this time, Taurus. So, good luck to that, Maaring
ano kayo, inspired kayo sa ngayon, ano, maaaring inspired kayo, in love kayo, maaaring maraming blessings ang dumating sa inyo, kaya punong-puno kayo din ng joy sa puso ninyo, maaaring magaganda ang mga nangyayari sa buhay ninyo, it could be anything, you know, but embrace this joy na nandiyan dyan, ano. So, what else? We have purification. Ayan. So, related ito dito sa refuge. You really need to get this done. No, Taurus? Kasi ang feeling ko dito for you, some of you are really exhausted na. Hindi lang physical, mental, and also emotional, exhausted na kayo, no? Kaya kailangan ninyo na i-purify muna ninyo ang inyong sarili. Okay? Mag-detoxify kayo. Tanggalin nyo kung ano man yung hindi na dapat na nandiyan dyan sa buhay ninyo, sa sarili ninyo. Get rid of them. Okay? Give room sa sarili ninyo para sa mas magaganda, mas positibo, mas masayang mga bagay, no? Or experiences. Kasi when you are full of negativity, yun din ang maa-attract ninyo. Negative things din, negative thoughts, negative feelings din ang maa-attract ninyo. Kaya, tanggalin natin yan, ano? I-purify natin ang ating sarili, detoxify, declutter yourself of any clutter, no? Hindi na yan napapakinabangan, hindi na yan nakakabuti sa inyo, kaya tanggalin na yan, no? Tanggalin na yan at palitan ninyo, no? Palitan ninyo ng mas magagandang pakiramdam, mas makaka-attract kayo ng mas magandang sitwasyon dyan if you are focusing on goodness, okay? On positivity. So, what else for Taurus? We have freedom. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, napakaganda kasi maglalakas ng loob na ang iba sa inyo dito to reclaim your freedom. Maaring in the past, ano, you allowed other people to run your life. Maaring ibang tao yung nagdidikta ng gagawin ninyo. Ibang tao yung nagsasabi sa inyo na, ito hindi, itong gawin mo. Ito yung makakabuti para sa inyo. Maaring ganon. Pero you know what? Maybe that is part of your purification. You're going to remove that, tao sa buhay ninyo, no? Maaring tatanggalin din ninyo yan. Kaya naman, magiging malaya na kayo. You're going to, to liberate yourself from that person or from that restriction sa inyo na dulot na or ini-impose sa inyo ng taong yan. So, maaring maiisip ninyo yan sa ngayon because makakapagmuni-muni din kayo, 'di ba, Taurus? So maaring yan din ang nagpapagulo ng isipan ninyo, nagpapagulo ng inyong damdamin in the past. Kaya this is really good, no? This is really good kasi kaya pala kayo magiging masayang-masaya dahil malaya na kayo. Magiging malaya na kayo doon sa tao or sa restrictions, no, na inimpose sa sarili ninyo. So good luck, Taurus. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. We have star energy, beautiful energy, kasi ano kayo ngayon, Taurus, meron kayong wish na maaaring mag-come to fruition. No? This is a wish fulfillment energy, kaya most likely kung ano yung pinakakailangan ninyo sa ngayon or kung ano yung let's say for example, on top of your list, no, sa inyong mga wishes, yan ay maaaring mag-come to fruition sa ngayon. So this is such a beautiful energy. Kung ano man yung maaaring ibigay sa inyo ngayon na wish ninyo, maaaring yan ang magbubukas ng bagong pinto para sa isang bagong buhay sa inyo, no? Meron kayo ditong new beginning, no? May fresh start na magaganap sa buhay ninyo sa ngayon, Aries. Taurus, kaya ano to? This is also bringing you new hope, diba? Merong new direction dito na natatahakin kayo. This is a rebirth, kumbaga, na binibigay na pagkakataon sa inyo. Nanggagaling kayo dito sa isang challenging situation, no? Meron sigurong obstacles or meron kayong pinagdaan ng problema, tapos nasolusyonan nyo yan nalampasan ninyo. At ngayon, Taurus, maaaring yan ay talaga namang
pinagtagumpayan ninyo. Kaya, ano kayo ngayon? Binibigyan kayo ngayon ng parang premyo. At binibigyan kayo ngayon ng bagong pagkakataon para makapagsimulang muli. Sorry. So, we have Six of Swords in reverse. Ayan. So, some of you, dito naman, you're stuck at hindi makapag-move on. Maring ang iba sa inyo ngayon at this point siguro na ano pa kayo, na overwhelm pa kayo sa pinanggalingan ninyong problema, sa pinanggalingan ninyong hamon sa buhay, no? Temporary lang yan because you are receiving healing. No? You're receiving healing with that situation. Star energy is also about healing. Kaya, sa ngayon parang nasa adjustment period pa kayo. Kaya hindi pa kayo nakakausad sa ngayon. Hindi pa siguro kayo nakakapag-isip ngayon kung saan na kayo papunta, no? Even though the way is being shown to you sa ngayon, parang siguro fresh na nanggagaling pa lang kayo doon sa tagumpay sa problemang pinagdaanan ng iba sa inyo ngayon. Pero you are receiving that healing powers, no, from the divine sa ngayon, and your situation will improve, your situation will heal. Kaya nga meron ditong bagong daan na tatahakin kayo, no? So, eventually, you will get there, Taurus, okay? So, ngayon, parang nag-a-adjust pa kayo, nakikiramdam pa kayo, yung parang ganon. So, we have Hermit energy. Ayan, so, you are being asked here to put yourself in solitude, put yourself into stillness, and ito yung makakatulong sa inyo dito ng malaki. Ngayon, no, na makapag-muni-muni kayo, makapag-isip-isip kayo, and feels like sa pag-mumuni-muni nyo na ito, dito papasok yung guidance sa inyo. Dito ninyo maririnig yung gabay para sa inyo kung saan na nga kayo patungo ngayon, no? This is the way para ma-figure out ninyo ngayon kung saan na kayo ngayon patungo, kung saan na kayo ngayon pupunta, no? The star is going to light up, no, the path kung saan kayo papunta, and yung Hermit energy, through this pagmumuni-muni ninyo, dito ninyo yan ma-figure out. You will find, or you will receive the divine guidance dito, at dyan, you know, insights, ideas will come in dito sa isip ninyo, at doon kayo gagabayan, no? Dyan ninyo maririnig, dyan ninyo makikita kung saan na kayo papunta, no? So, you will definitely figure out after this, no, kung saan na kayo ngayon patungo. So, what else? We have King of Swords in the reverse. Ayan. So, ngayon kasi, yun na nga, parang ano kayo, parang overwhelmed pa kayo sa mga nangyari. Hindi pa kayo nagigising sa katotohanan, hindi ba? Tapos na ang problema. Finally, tapos na ang problema. It's time to move on. It's time to move forward with your life. So, most likely, fresh pa ang sitwasyon sa inyo. Parang talagang kakaahon nyo pa lang or kakabangon nyo pa lang from being in the rock bottom, no? Kaya ngayon parang nalalabuan pa kayo. But you know what? With the Hermit energy, when you do this solitude, when you do this pagmumuni-muni, pagre-reflect, everything is going to be okay, no? Everything will be shown you. Everything will be shown to you sa ngayon kung ano na ang dapat ninyong gagawin, Taurus. Kaya it is extremely important for you to to go deep with it, no? Step back a little from what is making you busy right now. Bigyan ninyo ng pagkakataon ng sarili ninyo na makapag-connect kayo sa source, makapag-connect kayo sa Panginoon, sa inyong mga angels, sa inyong mga guides, sa inyong higher self, sa inyong intuition, so that you will be divinely you will be guided accordingly. Okay, Taurus, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste.